Kumusta mga amigo? Isang matinding pasabog ang ginawa ng Minnesota Timberwolves at New York Knicks nang gumawa sila ng pangmalakasang trade. I-trade ng Wolves ang kanilang All-Star Center na si Karl Anthony Towns papuntang New York Knicks kapalit nila Julius Randle at Donte DiVincenzo, kung saan kinailangan nilang i-involve ang Charlotte Hornets para makompleto ang naturang trade. Ipinadala ng Knicks si Daquan Jeffries, draft compensation at ilang salary papuntang Hornets. Isang malaking katanungan kung bakit nga ba i-trade ng Wolves itong si Karl Anthony Towns sa kabila ng kanilang success last season na umabot pa sa Western Conference Finals. Well, ayon sa report mga amigo, gustong magbawas ng Wolves ng kanilang payroll dahil halos lampas na sila sa second apron. Bukod pa doon, halos kinailangan ng Wolves na magbayad ng aabot sa $90 million para sa kanilang dalawang sentro, bagay na ayaw mangyari ng Wolves lalo't mayroon pa silang dispute sa kanilang ownership. Si Towns at Gobert ay dalawang magkaibang player kung saan si Rudy Gobert ay isang defensive monster na kayang depensahan ang alinmang tira malapit sa rim, samantalang kabaliktaran naman si Towns na mahina sa depensa at malupit naman sa opensa na kayang tumira kahit saang parte ng court na nag-average ng 21.8 points, 8.3 rebounds, 3 assists while shooting 50.4% from the field at 41.6% from downtown. Malaking tulong din ito sa former 6th Man of the Year na si Naz Reid na sobrang nag-evolve ang laruan na paniguradong tataas ang playing time after na mawala ni Towns. Si Reid ay nag-average ng 13.5 points, shooting 47.7% from the field at 41.4% from 3-point area. Laging malaking parte ng Wolves ang shooting ni Naz Reid at depensa kung bakit sila nakaabante sa Western Conference. Ganun pa man, malayo pa rin siya mga amigo sa production ni Karl Anthony Towns, which is understandable naman dahil hindi siya ang leading man sa opensa. Samantala, total upgrade naman ang nangyari para dito sa New York Knicks. Paniguradong magko-complement ang laruan ni Towns sa mga player na kasama niya na lahat ay kayang magbitaw ng tira sa labas. All in talaga this season ang New York Knicks mga amigo. Last season ay kay Isaiah Hartenstein sila sumandal sa gitna dahil sa pagka-injured ni Mitchell Robinson, at ngayong having Towns, magiging magnet ito sa defender na hindi lang magpo-focus kay Jalen Brunson. Napaka-solid din ng kanilang addition na si OG Anunoby na nag-a-average ng 14.1 points while shooting 48.8% from the field at 39.4% from 3-point area. Higit pa doon, solid din ang kanyang depensa. Isama mo pa si Mikal Bridges na kayang sandalan sa depensa at opensa kung saan last season mga amigo ay nag-a-average nga ito ng 19.9 points para sa Brooklyn Nets. Isama pa si Josh Hart na isang defensive anchor at syempre ang kanilang star player na si Jalen Brunson na galing din sa Villanova na nag-a-average ng 28.7 points, 6.7 assists while shooting 47.9% from the field at 40.1% from 3-point area. Ang projected starting lineup ng New York Knicks ay sina Towns, Brunson, Bridges, Anunoby at Josh Hart. Dahil sa moves na ito mga amigo ay posibleng maging title favorite itong New York Knicks, given na talagang hard worker ang kanilang mga nakuwang player. Bagamat malungkot man na nawala si Donte DiVincenzo na maaasahan sa kanilang bench, kailangan maging healthy ng starting lineup ng New York Knicks dahil wala silang masyadong maasahan sa kanilang bench. Sino nga ba ang panalo sa naturang trade?